Tayo pa ay magpapatuloy sa ating series mula sa sumpa hanggang sa pagpapala. This is part 2 of our series at ating pong pag-usapan ang kalikasan ng mga pagpapala at sumpa at kung paano ito nag-ooperate. Hi, I'm Vic De Hoya. Welcome to Guiding Light. Ano nga ba talaga ang isang sumpa? At ano ang isang pagpapala? Nag-ooperate pa ba sila sa ngayon, itong 21st century? Ngayon po ay ihahayag sa atin ang powerful na mga insights tungkol sa kalikasan ng mga pagpapala at sumpa. The nature of blessings and curses. Makikita na natin na ang mga sumpa ay mga manlalakbay ng panahon. Maaari silang lumipat mula henerasyon to generation. Ngunit nagbibigay ang Diyos ng paraan upang pigilin ang mga ito sa kanilang paglalakbay at maglagay ng mga biyaya sa kanilang lugar. Alamin po natin kung paano. Muli po, aking sasabihin po ulit, ang ibabahagi ko sa inyo ay ang mga katotohanan mula sa banal na kasulatan na malamang hindi nyo pa narinig, at nasabi ko nga po na itong mensahe po sa atin ay may kapangyarihang baguhin ang kabuuan ng inyong kapalaran sa buhay. Sa aking unang pagtatalakay, ipiniliwanag ko po na ang batayan ng lahat ng pag-aaruga ng Diyos para sa atin ay ang banal ng pagpapalitan. Okay? Yung exchange na naganap ng mamatay si Jesus sa krus. Sa napakasimpleng paraan, pinapahintulutan ng Diyos na ang kasamaan dulot ng ating pagsuway ay sumapit kay Jesus upang ang kabutihang dulot ng pagsunod ni Jesus might be made available to us. Meron maraming iba't ibang aspeto. Banggitin ko lamang ang ilan. Una, si Jesus ay pinarusahan upang tayo ay mapatawad. Pangalawa, siya ay nasugatan upang tayo ay mapagaling. Pangatlo, siya ay ang nakatikim ng kamatayan natin upang tayo ay makibahagi sa kanyang buhay. Pangapat, siya ay ginawang kasalanan upang tayo ay maging katuwiran. At panglima, siya ay tinanggap ang pagtanggi upang tayo ay matanggap. Ang mga nabanggit na ito ay ilan lamang sa maraming aspeto nito. Ang aking naging focus sa ating talakay nakaraan ay nakatuon sa isang particular na aspeto ng pagsasalitan or pagpapalitan or exchange na yon, na kung saan ang karamihan sa mga Kristiyano ay wala pang natanggap na aral tungkol dito. Yan ay inhayag ni Apostol Pablo in Galatians chapter 3 verses 13 to 14. Basahin po natin. Galatians chapter 3 verses 13 to 14, New King James Version. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Akin po isasalin sa Tagalog. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin. Dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Ginawa ito ng Diyos para sa pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
at para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon po, di po ba ang pagpapalitan sa pagitan ng kasamaan at kabutihan ay malinaw sa ating binasa? The evil is the curse. The good is the blessing. Sa katunayan nga po, si Jesus ay ginawang sumpa nang siya'y nakabitin sa krus. This is according to the words of the book of Deuteronomy, where God said through Moses, "Cursed is everyone who hangs on a tree." The cross being a tree. Kaya nang si Jesus ay nakabitin sa krus, bawat Hudyo na may kaalaman sa kanilang mga banal na kasulatan ay alam na ginawang sumpa si Jesus. Ang hindi nila nauunawaan at ang tanging maaring mabunyag ng banal na Espiritu ay ang dahilan kung bakit siya ginawang sumpa. He was made a curse that in return we might be redeemed from the curse and inherit the blessing of God. Ulitin ko po. Siya ay ginawang sumpa upang sa kapalit nito'y tayo ay maligtas mula sa sumpa at manahin ng biyaya ng Diyos. Kaya iyon po ang ating tututukan. Ang pagpapalitan mula sa sumpa tungo sa biyaya. Ang paglilipat kung saan ikaw ay lumabas mula sa ilalim ng sumpa at pumapasok sa biyaya. Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang kalikasan ng mga biyaya at sumpa at kung paano sila gumagana. Sa pangkalatan, ang mga biyaya at sumpa ay kadalasan nangyayari sa anyo ng mga salita. Okay po, ulitin ko po. Ang pangkalatan, ang mga biyaya at sumpa ay kadalasan nangyayari sa anyo ng mga salita. Maaring ito ay sinasalita, isinulat, o kahit na ipinahayag lamang sa isip. Ngunit ang mga salitang ito ay nagiging mga kasangkapan ng supernatural na kapangyarihan. They are not just ordinary words. Hindi po yun nangangahulugang sila ay mga biyaya o sumpa. Ang mga ito ay mga salita na pinuno ng isang uri ng supernatural na kapangyarihan. Okay? Blessings produce good effects. Curses produce evil effects. Ang mga biyaya ay nagmumula sa Diyos o mula sa mga tao na naglilingkod sa Diyos. At ang mga sumpa naman ay gayon din. Ang Diyos ang nagpapahayag ng mga sumpa at ang mga taong naglilingkod sa Diyos ay maaari ring magpahayag ng mga sumpa. Ngunit meron pang isa pang punto tungkol sa mga sumpa, na ang mga ito rin ay nagmumula kay Satanas o mula sa mga taong naglilingkod sa kanya. Satan cannot bless anybody but he can curse. Ngayon po, itong pinakamahalagang punto. Gusto ko pong makinig kayo na mabuti. Once released, both blessings and curses tend to continue on through time from generation to generation, even from century to century, hanggang sa sila'y mabawi o maalis. Karaniwan kapag ang isang sumpa ay nai-release o isang biyaya, ito ay magpapatuloy hanggang may mangyaring kaganapan na makansila o matanggal sa sumpa o biyaya. Ito ay nangangahulugang may mga puwersa na gumagana sa ating buhay na orihinal na nagsisimula noong mga naunang henerasyon, kahit na ilang siglo na ang nakaraan. Bilang resulta po, maaaring hinaharap natin ang mga bagay sa ating buhay, sa ating mga kalagayan, sa ating mga pamilya at sa ating pagkatao, na hindi maipaliwanag lamang batay sa nangyayari sa ating buhay o personal na karanasan. Ang pangunahing sanhi para sa mga ito ay maaring umabot ng malayo sa nakaraan, kahit henerasyon pa at kahit sa katunayang libo-libong taon na nakalipas. Ngayon po, ang kasaysayan ay naglalaman ng maraming halimbawa
ng pagpapakita ng mga biyaya at sumpa. Magsisimula po ako sa pagkuha ng ilang halimbawa mula sa Biblia. First of all, blessings. Here's an example in Genesis chapter 22 verses 15 to 18 ng isang napakalagang biyaya na ipinahayag kay Abraham. Okay po, Genesis chapter 22 verses 15 to 18. Then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven and said, By myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore. And your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Okay po. Now, that blessing was pronounced 4,000 years ago. Ito ay patuloy na gumagana sa kasaysayan hanggang sa kasalukuyan. So you see po, blessings continue from generation to generation, from century to century. Ngayon po, tingnan naman natin ang ilang halimbawa ng mga sumpa. Una sa lahat, ang isang sumpa na ipinayag mismo ng Diyos. Genesis chapter 12 verse 3. Nang siya'y tumawag kay Abraham na umalis sa ng Chaldees at sumunod sa kanyang patungo sa ibang lupain na ibinibigay niya sa kanya. Ibinigay ng Diyos ang ilang pangako kay Abraham gaya ng mga sumusunod. Genesis chapter 12 verse 3. And it says, I will bless those who bless you. I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Sa Tagalog, pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa inyo. Pero isusumpa ko naman ang isusumpa sa inyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Notice po, in the middle of the blessings, there's a curse. Sabi po, I will curse the one who curses you. Kay Abraham. Ang parehong bagay ay muling sinabi sa mga sumunod na panahon nang si Isaac, ang anak ni Abraham, ay binasbasan ng kanyang anak na si Jacob. In Genesis chapter 27 verse 29, he said, Let peoples serve you, and nations bow down to you. Be master over your brethren, and let your mother's son bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. Sa Tagalog, naway magpasakop at maglingkod sa iyo ang maraming tao. Naway maghari ka sa mga kamag-anak mo at nagpapasakop sila sa iyo. Naway ang mga sumusumpa sa iyo ay sumpain din, at ang magpapala sa iyo ay pagpapalain din. Again, the same. If anybody curses you, Jacob, God will curse him. Kaya nakikita niyo po, this is something that also continues in history. Sa simpleng panalita po ngayon, yan ang protection ng Diyos laban sa mga anti-Semitism. Ang anti-Semitism ay ang saloobin at espiritu na sumusumpa sa mga henerasyon ni na Abraham, Isaac, Jacob, at kanilang mga descendants, the Jewish people, up to this day. Ang sino mang sumusuko who yields sa spirito ng anti-Semitism o nagpapayag ng mga negatibong payag na hindi totoo laban sa mga Hudyo, ay ipinapahayag ang kanilang sarili sa sumpang ipinahayag ng Diyos mahigit sa 3,000 taon na ang nakalipas. At kung titignan niyo po ang kasaysayan ng lahat ng mga bansa at mga empires sa nakalipas na 3,000 taon na lumaban sa mga Hudyo, pinag-uusig sila, naghangad na lipunin sila. Makikita niyo po na bawat isa sa kanila ay sumasailalim sa sumpa ng Diyos. Ito ay isang katotohanan sa kasaysayan. Ito ay patuloy na gumagana sa ating mundo ngayon. Okay po, magbibigay po ako ng isa pang kahangahangang halimbawa. Nang mamatay sina Saul at Jonathan, ang kanyang anak
sa labanan laban sa mga Filisteo, sinambit ni David ang isang napakagandang tula bilang pagdadalamhati sa kanila. At dahil sila ay pinatay sa mga bundok ng Gilboa, sinabi ni David ang isang bagay tungkol sa mga bundok ng Gilboa na nais ko pong basahin sa inyo. In 2 Samuel chapter 1 verse 21, David said, O mountains of Gilboa, let there be no dew nor rain upon you, nor fields of offerings. For the shield of the mighty is cast away there, the shield of Saul not anointed with oil. Sa Tagalog, O bundok ng Gilboa, wala sanang ulan o hamog na dumating sa inyo. Wala sanang tumubong pananim sa inyong bukirin upang ihandog sa Diyos. Sapagkat dyan nadungisan na mga kaaway ang pananggalang ng magiting na si Haring Saul. At wala nang magpapahid dito ng langis upang ito'y dinisin at pakintabin. So, hindi ko po alam kung talagang alam ni David ang kahulugan ng kanyang sinasabi. Ngunit sinabi niya sa partikular na grupo ng mga burol, walang ulan o hamog. That was a curse. Now, that was about 3,000 years ago. Ano nangyari sa curse ni King David? Anong nangyari sa kanyang sinabi? Sa aking pagkakalam po, sa pagre-research ko, maaari kang pumunta sa mismong lugar na iyon sa lupain ng Israel ngayon at napakasagana ng tagumpay ng mga Hudyo sa reforestation. Okay po? Sagana po sila, tagumpay po sila sa reforestation. They planted trees on every kind of hill and mountain. Subalit, hindi sila nagtatagumpay sa pagpapalugo ng mga puno. Saan po? Sa bundok ng Gilboa. Bakit? Dahil ipinahayag ni David ang isang sumpa 3,000 taon na nakalipas. Can you see now po kung paano totoong tunay ang buong bagay na ito? Marami sa atin ang kailangan baguhin ang kanilang pag-iisip dahil tayo ay nakikipaglaban sa mga hindi nakikita na puwersa na hindi natin nauunawaan. Okay po? This ends part 2. Sa susunod, sa part 3, ibabahagi ko po sa inyo kung paano ninyo maaaring matukoy ang pagkilos ng isang sumpa. Paano makikilala ang isang sumpa? Marahil ito ay magtuturo sa inyo tungo sa solusyon ng mga problemang hindi mo pa kailanman natatagpuan ang kasagutan. Again, this is Vic De Hoya. God bless and God loves you.